Balikan ko lang itong pag-a-appoint ni VP Sara sa kanyang sarili bilang designated survivor dahil ang Kamara Attorney at may pahayag din si House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales na dahil nga dito sa naging remarks ng VP Sara, magkakaroon sila ng investigasyon. Planong magkaroon ng investigasyon. Basahin ko lamang itong kanyang statement. Sabi ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, implying that something bad will happen when President Marcos Jr. delivers his SONA is a very serious matter that warrants an investigation. It leaves a bad taste in the mouth, especially coming from a very popular Vice President who garnered a resounding 32 million votes in the last presidential elections. Dapat na bang mag-imbestiga, attorney, dito sa naging pahayag ng VP Sara? Sa dami ng problema ng bansa, bagamat karapatan nila mag-imbestiga, bakit yan naman ang paggugugulan ng pansin? Desisyon naman yun ng Vice Presidente. So, siyempre, isang opportunity na naman yan para wasakin ang VP Sara, no? Alam na naman natin, inaasahan na natin yan sa Kamara. So, wala nang bago dyan. Pero, attorney, napapansin mo ba na every time may pahayag si VP Sara at may mga pasabog siyang sinasabi, mga kukunti lamang na mga terminong ginagamit niya, pero ito'y nagtitrend at nagagamit din ng iba para sila din ay sisikat at magbabiral. Well, kaya nga 31 million votes ang boto ni Inday Sara. No? At kaya nga niya nadala bilang Pangulo itong VP Sara kasi bata. At karamihan talaga ng botante ngayon ay bata. Mga nasa edad din ni Inday Sara Duterte. Kung di nasa edad, mas naintindihan ni VP Sara yung mas bata pang mga henerasyon sa kanya. At kung mapapansin mo naman, dito sa Kamara, pag may bumabanat kay VP Sara, parehong-parehong mga personalidad. Para bagang meron talaga sa PR na misdesignated names na nababanat. So in fairness dun sa mga ginagamit ng mga pangalan natin, hindi naman natin alam kung talagang sinasabi nila yun. Kasi pansinin nyo talaga, it's the same names. So sa akin, please lang, di po tayo pinanganak kahapon. No? Alam po natin yan, that's a concerted public relations demolition job laban kay VP Sara. Tsaka ang basa rin ni Senador Ping Lacson parang nanunukso, parang pabiro lang. Iba lang yung pagtanggap ng sabi mo nga mga bata at hindi nakakaintindi rin ng biro, parang nangungutya lang ang dating doon sa pahayag ni VP Inday Sara Duterte, attorney. Batay nga sa mga komento dito, attorney, mula kay Sin Shisheng, pero attorney, feeling ko madami din hindi a-attend ng, not only because of possible terroristic attacks sa SONA, but also dahil di a-attend si Sara and those na may hidden dissenting feelings di na din a-attend dito na daw sa SONA, attorney. Ayan. So ito naging epekto, simpleng kung bumabanat si Inday Sara, VP Sara, attorney, talagang kukonti lang yung mga words na ginagamit niya, tsaka malalim yung meaning, attorney, na nagdudulot talaga ng tawag nito, nayayanig ang buong Pilipinas kapag siya ay nagsasalita, lalo na sa ganitong mga panahon, attorney. Well, yun nga siguro nainggit sila sa mga one-liner ni Inday Sara na nagre-resonate, na naintindihan ng ating mga kababayan. Ang sabi pa nga dito, dapat daw yung imbestigahan yung winaldas na pondo ng mga mambabatas daw. Ganun ba? Sabi ni Roderick. Sabi ni Eveling, sana lahat ng dadalot kakain dyan sa SONA naku po, LBM daw. Sila ng pera, taong bayan, minawaldas sa nila. Ang inaantay ko, baka may pa-fireworks pa, attorney. Tsaka yung dito. Sabi naman dito, sa panahon ni GMA, sip-sip lagi yan at nakaupo sa Malacanang. Ganun ba? So, maraming mga naririnig tayo dito at maraming tutol, no? Dahil sa yung pagtitipon naman na yan, hindi naman kailangan na maglaan ng malaking pondo talaga. Kasi ang pinakamahalaga dyan is yung mensahe, no? Yan, kaya nga sinabi na State of the Nation Address, kung ano ba yung mga kasalukuyang estado, ano yung mga, sabi nga ni PBBM, diyan malalaman daw sa kanyang SONA ngayon, sa pangatlong SONA niya, kung ano yung mga natupad daw doon sa kanyang mga pinangako at yung mga plano pa niyang tuparin. So, yan yung pinakamahalaga. No? Ang bida po dyan, kung meron ba talagang nagawa ang gobyerno, ang kasalukuyang administrasyon at hindi kung paano pinaghandaan ito, na kung ito ba'y magarbo at kung ano pa, minsan kasi natatabunan na, attorney, dahil sa pagara ng mga damit.
Well, yun nga po nangyayari dyan talaga. No? Wala nang nakikinig dun sa talumpati. Pero dati-rati talaga, pag SONA, inaabangan yung talumpati. Kasi nga, anong nakamit, anong gagawin para yung mga hindi pa nakakamit, maging katotohanan.